Isang magandang araw po sa bawat isa. Magbabalik tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Kristo, ang mga batas sa kaharian ng Diyos, ang mga provision ng tipan ng Diyos sa New Covenant at ang ipinag-uutos ng Panginoong Kristo na ituro sa lahat ng mga gagawing alagad. Ang ating teksto sa pagkakataong ito ay babasahin natin mula sa Lucas 6:38. Lucas 6:38. Magbigay kayo at kayo ay bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at hustong takal ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. So diyan po ay makikita natin ang ipinag-uutos ng Panginoon. At yan ay palalagay natin na utos ika-4 na po at 7. Utos number 47 na po tayo. Sinabi ng isang mangangaral, lahat ng bagay na nilalang ng Diyos ay ginawa niya upang magbigay. Totoo sapagkat nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw upang tumanglaw sa maghapon at ang buwan upang magbigay ng liwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Yan po ay mababasa sa Genesis chapter 1 verse 16. Nang makita ng Diyos na malungkot ang lalaki, si Adan po, ay naisip niya na bigyan siya ng makakasama. Genesis 2:18. Ang unang naitalang pakikipag-ugnayan ng babae sa lalaki ay nung bigyan niya ito ng bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Isa sa mga labanan sa buhay ng isang tao ay ang pagkakaloob. Ang ating nahulog na kalikasan ay nagsasabi sa atin na ang pagbibigay ay nagiging kawalan at ang pagtanggap ay nakakadagdag. Samantala, ang Panginoong Hesus ay hinihiwok niya ang kanyang mga tagasunod na magbigay. Alam niya kung ano ang resulta ng pagbibigay. Sinabi nga niya, magbigay kayo at ibabalik sa inyo tamang sukatan, siksik, liglig at umaapaw. Sapagkat kung ano ang sukatan ninyo sa iba, ay siya ring gagamitin sa inyo. Bagamat ang konteksto ng bagay na ito ay tungkol sa pag-ibig at pagbibigay sa mga naging kaalitan natin, ay naniniwala ako na ang prinsipyong ito ay magagamit pa rin natin tungkol sa pagkakaloob sa mga ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na ari-arian. Nangangailangan ng pananampalataya sa pagkakaloob sapagkat sa pagkakaloob ay nakikita kaagad natin ang resulta. Yan ay kawalan sa atin, subalit ang resulta na inaasam natin ay medyo matagalan po yan. Ang utos na ito ng Panginoon ay upang matuto tayo na maging bukas ang ating mga palad sa iba. Ang pagiging bukas palad ay ang patuloy na pagbibigay sa iba. At sa bagay na yan, ang Diyos ay nangako na ibabalik ito sa atin. Nang turuan ng Panginoon ang kanyang mga alagad ng isang sikreto ng pananagana ay sinabi niya, magbigay kayo at kayo ay bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at hustong takal pa ang ibibigay sa inyo. Sinabi pa, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang pagbibigay ay pagkukusa mula sa ating mga ari-arian. Ito ay labas sa ating obligasyon o dapat gawin mula sa ating pera o ari-arian. Ang pagbibigay ay hindi dapat mula sa pag-aani ng iba at pagkatapos ay aasa tayo na ibabalik ito sa atin. Bago natin linawin ang bagay na ito, nang sa gayon ay maisagawa natin ang ipinag-uutos at nais ng Panginoon, ay punta muna tayo sa katanungang pag-uusapan ng inyong grupo. At ang tanong ay ito, kung naniniwala ka na sa pagbibigay ay may pagpapala, ano ang isang mahalagang bagay mula sa iyo ang naibigay mo na sa iba at kailan? Ulitin ko po ang tanong, kung naniniwala ka na sa pagbibigay ay may pagpapala, ano na ang isang mahalagang bagay mula sa iyo ang naibigay mo sa iba at kailan? Sige po, pag-usapan ng inyong grupo ang bagay na ito at mamaya ay magbabalik tayo. Magbabalik po tayo at pag-usapan ang utos ng Panginoon na magbigay.
At ang unang katanungan na nais nating sagutin ay bakit kailangang magbigay? Bakit kailangang magbigay? Narinig natin kanina na lahat ng nilalang ng Diyos ay ginawa niya upang makapagbigay. Isipin natin, ang mundong ito ay meron pong cycle. Ano ang cycle? Ang cycle ay ang pakikinabang ng bawat isa sa isa o sa isa't isa. Ulitin ko yung bagay na yan. Nakikinabang tayo sa bawat isa sapagkat merong pagkakaloob. Yan ang disenyo ng Diyos sa lahat ng nilalang. At kapag hindi tayo natutong magbigay, ay nawawala tayo doon sa disenyo ng Diyos para sa atin. Ang number 2 ay ang Diyos ay nagbibigay. Alam natin ang puso ng Biblia sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. At yan ay makikita natin ang pagbibigay ng Diyos ay demonstrasyon ng totoong pagbibigay. Nagbigay siya ng mula sa Kanya, hindi labas sa Kanya. At ito ay mahalaga sa Kanya. Hindi siya nagbigay ng walang halaga. Tinatawag natin ang John 3:16 na puso ng Biblia at naway makita natin na dahil sa pagbibigay ng Panginoon ay maaring magkaroon ng buhay ang sanlibutan. Kaya kung bakit tayo nagbibigay ay dahil ang Diyos na lumalang sa atin ay nagbibigay. Ang pangatlo ay upang makapag-ipon sa langit. Kung maalala ninyo yung mayamang lumapit sa Panginoon na nagtatanong kung paano maligtas. Ang una ay sinagot siya ng Panginoon na sundin ng mga kautusan. Nang sabihin niya na sinusunod niya ang mga kautusan mula pa sa pagkabata, ay sinabi ng Panginoon sa kanya na ibenta ang kanyang mga ari-arian at ipamigay sa mga dukha. At kung papansinin ninyo ang kasunod ng sinabi ng Panginoon ay upang magkaroon siya ng kayamanan sa langit so that you will have treasure in heaven. So yan ay isang mahalagang bagay na kung tayo pala ay nag-aasam na makarating sa kalangitan, ay kinakailangan meron tayong investment doon. Ang bagay na yan ay nagagawa lamang natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Marahil ay maganda na rin na itanong sa bawat isa sa atin sa pagkakataong ito. Ano sa tingin mo ang nai-invest mo sa langit? Paano mo ito ginagawa? At nawa po sa bagay na yan ay alalahanin natin na may mga pagkakaloob na nawawalan ng gantimpala dahil na rin sa pagkakaroon ng gantimpala dito sa lupa. Ano ang ibig ko sabihin? Na kapag tayo ay nagbigay, subalit ang karangalan at pagdakila at gantimpala ng tao ay nakamit na natin dito sa lupa, ay mawawala na yung gantimpala na inilaan ng Diyos para sa atin. Ang ating pang-apat sa bagay na ito ay upang makatulong sa iba. Nakatandaan natin ang prinsipyo ng Biblia na anumang bagay na itinatanim natin ay siya rin nating aanihin. Kaya kung tayo ay tumutulong sa iba, makakaasa tayo na mayroon ding tutulong sa atin. May mga tao man na hindi marunong tumanaw ng utang na loob, ay ako'y naniniwala na ang Diyos ay kaya niyang gumawa ng paraan sapagkat siya ang magbabayad sa anumang kabutihan na ginagawa natin sang-ayon sa kanyang utos at kalooban. Ang panglima natin ay upang maging pagpapala. Ito ang isang bagay na nakikita ko na bukod sa tayo ay nilalang ng Diyos na magbigay, ay isipin natin yung panahon na nang tawagin ng Panginoon si Abraham na tinatawag nating ama sa pananampalataya. Ang pagpapalang iginawan sa kanya ng Diyos sa bandang dulo nito, and all peoples of the earth will be blessed through you. Naniniwala tayo na kung bahagi tayo nitong pamilya ng Diyos sa pamamagitan ni Abraham, pamilya sa pananampalataya, ay inilaan tayo ng Diyos na maging pagpapala sa lahat ng tao. At nawa ito ay nagaganap sa atin. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, ikaw ba ay bukas palad sa mga tao o tikom ang iyong palad pagdating sa pagbibigay?
Magandang sukatan yan kung ikaw ay tunay na lahi ni Abraham at totoong mananampalataya o hindi. At ang ating pang-anim ay upang may gantimpala tayo sa ngayon at sa kabilang buhay. Kaya ako nababanggit yung sa ngayon at sa kabilang buhay ay sapagkat sa mga pangako ng Panginoon ay nababanggit niya ang panahong ito at sa kabilang buhay. Alam din naman kasi ng Panginoon na tayo ay may pangangailangan sa mundong ito at hindi niya tayo kaliligtaan kasi iniisip nga natin na kapag tayo ay nagbigay ay bawas sa atin, tayo ang mawalan. Subalit alam natin ang prinsipyo ng Diyos na kapag tayo ay nagkaloob ay siya ang magbabayad sapagkat maraming tao sa mundong ito ay hindi talaga mapagpasalamat. At kung hindi man ito ibabalik sa atin ng mga tao, ang Diyos ang gagawa nito. At ang ating pampito, kung bakit tayo kailangang magbigay ay upang makatulad natin ng ating Panginoong Jesucristo. Alam natin ang ating Panginoong Jesucristo ay kapag ka nagkaloob, ay katulad din ng Ama na mahalaga sa Kanya ang Kanyang mga ibinibigay. Gayon din naman sa Panginoong Jesucristo na alam natin na sinasabi rin ng banal na kasulatan na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa lahat. Kung gayon, kung tayo ay naghahangad ng pagiging katulad ng ating Panginoon Jesucristo, isa sa mga tanda na dapat nating patunayan ay ang pagiging mapagbigay, pagiging bukas palad. Pupunta tayo sa pangalawa na ating pag-uusapan. Paano tayo magbigay? Paano tayo magbigay? At dito sa puntong ito ay mayroon akong 5 bagay na ibibigay sa atin. Number 1 natin ay ibigay muna natin ang ating buhay sa Panginoon. Bakit mahalaga ang bagay na ito? Sapagkat bilang mga Kristiyano, higit na mahalaga sa Diyos ang ating pamumuhay. Ang kahulugan na ibigay muna natin ang ating buhay sa Panginoon ay kahandaang mamuhay ng may kabanalan na nakalaan ang karangalan para sa Kanya. Isang bagay pa na kahulugan nito ay hindi natin aangkinin ang karangalan sa anumang bagay na gagawin natin. At ang pangatlong bagay ay sapagkat nais ng Diyos na anumang bagay na ilalabas natin mula sa atin ay magpapasimula muna sa maayos na buhay dahil sa ating relasyon sa Kanya. Alalahanin natin ang kaloob ni Abel na kung titingnan ninyo sa aklat ng Genesis ay ang una palang inihandog ni Abel ay ang kanyang buhay. Kung kaya't yung kaloob niya sa Diyos, yung handog niya sa Diyos ay naging kalugod-lugod. Ganyan din naman ang Panginoong Jesucristo na ang talagang inihandog niya sa Diyos una sa lahat ay ang kanyang sarili. Sinabi nga sa aklat ng Hebreo na sacrifice and offerings you did not desire, but you provided a body for me. At yung katawan ng iyon ng Panginoon ang inihandog at ito ay naging kalugod-lugod sa Diyos at naging pagpapala sa lahat. Natatandaan ba ninyo ang sabi ng Roma 12:1 na sa wikang Ingles ay sinabi, I urge you therefore, brothers, in view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Diyan ay makikita natin na alam ni Apostol Pablo ang kahalagahan na bago pa man tayo magbigay ng ano pa mang bagay sa Diyos o sa ating kapwa man, ay nangangailangan talaga ng pagsuko at pagbibigay ng ating buhay sa Diyos. At tandaan natin ang katotohanan ito, na anumang inihahain mo, anumang kaloob mo, anumang bigay mo sa iba, mawawalan yan ng saysay kapag hindi mo muna inihandog ang iyong sarili sa Diyos. Maraming tao sa mundong ito ay marunong magbigay, ibinibigay ang kanilang kayamanan kapag malapit na silang mamatay sa mga institusyon. Magandang bagay na yan, subalit ang tanong natin ay naihain ba nila ang kanilang buhay ng banal at kalugod-lugod sa Diyos? O nais lamang nilang magkamit ng karangalan para sa kanilang mga pangalan kahit sila ay wala na sa mundong ito?
Ang pangalawa natin tungkol dito sa paano magbigay ay ayon dapat sa pamantayan ng Diyos. Alam natin na sa lumang tipan, sa mga Hudyo ay bago sila magkaroon ng handog, kailangan muna nilang ibalik ang kanilang mga ikapu sapagkat yun ay inaangkin ng Diyos na Kanya, saka lamang sila nakakapagbigay sa labas nun. At nawa naman sa New Covenant ay nauunawaan natin ang bagay na ito. Unang-una sa lahat, hindi nagbabago ang prinsipyo na mahalaga sa Diyos ang ating mga buhay. Pero sa New Covenant ay mayroon pa ring pamantayan ng Diyos kung paano tayo magbigay. At ang nakikita ko diyan ay ituring natin na partner ang Diyos, na ang lahat ng nasa sa atin ay mula sa Diyos at pinapaniwalaan natin na kung ano ang kaya nating ibigay. Hindi 10%, hindi 20%, kundi yung masaya tayo at naniniwala tayo ng may pananampalataya na ginagawa natin ang mga bagay dahil sa ating Ama, ay isang sigurado na hindi magkukulang ang ating Diyos sa ating buhay. Ang pangatlo, kung paano tayo magbigay, ay kung maaari ay bagay na mahalaga pa sa atin. Mayroong kwento sa Lucas 21 na kung saan ang Panginoon ay nagbabantay sa kaloob ng mga tao sa templo. At doon ay napansin niya ang isang babaeng balo na ibinigay niya ang nalalabing pera na pinakatago-tago niya. Hindi natin alam kung gaano kahalaga ang bagay na yan sa kanya, pero ang sinasabi ng Biblia ay huling pag-aari niya. Samantalang pinuna niya ang mga mayayaman na tila walang kwenta sa kanila ang mga malalaking ibinibigay nila. Bakit? Sapagkat ito ay parang sobra-sobra na lamang nila. Wala na itong halaga sa kanila. At samantalang ang babaeng balo ay maaring ang kanyang kaloob na 2 kusing ay para lamang sa kanyang ikabubuhay at yun ang kanyang ibinigay. Ang prinsipyong yan ay maalala ko sa buhay ni Arauna, yung hinilingan ni David na ibenta sa kanya ang lupain na pagtatayuan ng templo. Si David ay hindi pumapayag na basta lang ibigay sa kanya ni Arauna ang kanyang hinihiling na lugar. Ibig sabihin ni David bilang hari ay kaya niyang kunin ito at handa naman si Arauna na ibigay ito sa kanya. Subalit sinabi ni David na hindi ko maaaring kunin ito ng libre mula sa iyo. Kailangan itong bayaran ni David ng tama. At yan ay makikita natin na mahalaga ang ganitong prinsipyo ng pagbibigay. Unawain natin na ang templong yan ay ihahandog ni David sa Diyos. Ang ating pang-apat ay bukal sa ating kalooban. Sa lumang tipan, nais mo man, masaya ka man o hindi, ay dahil ito ay batas ng Diyos sa lumang tipan, ang pag-iikapu ay kailangan mong gawin. Sa bagay na yan ay maraming nabibigatan, subalit kailangan nilang gawin bilang pagsunod sa kautusan ng Diyos sa kanila. Ang totoo, marami sa kanila ay hindi naaabot ito. Pero nire-require sila ng Panginoon na gawin ang bagay na yan sapagkat yan ay batas. Parang batas yan ng ating gobyerno na kailangan nating sundin sa ayaw at sa gusto natin. Pero sa bagong tipan o sa New Covenant, ang nais ng Diyos na pagbibigay ay bukal sa ating kalooban. Ang anumang bagay na ibinibigay natin sa Kanya o sa gawain ng Diyos na hindi tayo masaya, ay naapektuhan nito ang ating mga kaloob o mga ibinibigay. Ang isang magandang katanungan dito ay masaya ba tayo na may pagkakaloob sa ating mga simbahan? Siyempre walang sasagot ng hindi. Bukod doon ay alam ko na maraming gumagawa niyan na nais lamang nilang ipakita sa mga tao na sila talaga ay nagbibigay. Pero ang pamantayan ng New Covenant ay dapat masaya ka na nagbibigay na patago pa sa paningin o kaalaman ng mga tao. At yun ang isang bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Ang panglima sa paano tayo magbigay
ay ang pananampalataya na ito ay ibabalik ng Diyos. Tandaan natin na kung ano ang itinanim, ay siya nating aanihin. Prinsipyo ito ng Diyos na hindi natin maaaring baguhin. Ano man ang ating itatanim, mabuti o masama. Subalit ang pinag-uusapan natin dito ay tungkol sa pagbibigay na nangangahulugan na maganda ang ating itatanim at diyan ay kailangan natin ng pananampalataya na ibabalik ito ng Diyos sa atin. Punta tayo ngayon dito sa ating pangatlong bagay na pag-uusapan. Sino ang magandang bigyan? Sino ang magandang bigyan? Siyempre ang mga mahihirap. Alam natin na ito ay inuutos ng banal na kasulatan. Sa Old Covenant, sa New Covenant, sa Lumang Tipan, sa Bagong Tipan, at maalala ko yung sinabi ng Panginoon, there will always be poor among you. At yon ay dahil nais ng Diyos na matutong magbigay ang kanyang mga pinili sa mga nangangailangan. Kung isipin nga natin yung hamon ng Panginoon sa mayaman, nang sabihin niya, ibenta mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha at pagkatapos ay sumunod ka sa akin, ay nangangahulugan o nagpapakita ng concern ng Panginoon sa mga dukha na dapat bigyan. Napakasarap isipin nung sinabi ng Proverbs 19:17, whoever is kind to the poor lends to the Lord. Whoever is kind o whoever lends to the poor lends to the Lord. Na nangangahulugan na kung gusto mong may utang na loob sa iyo ang Panginoon, ay pahiramin mo o tulungan mo ang mga dukha sapagkat sa pagkakataong ganyan ay nire-represent nila ang Panginoon. At siyempre, bilang mananampalataya ay nire-represent din natin ang Panginoon. Pero kung iisipin ninyo yung talinghaga tungkol sa mga tupa at kambing at pag-isipan nyo ang sinasabi doon na kaya tinanggap ng Diyos ang mga tupa na manahan sa kanyang kaharian sa walang hanggan ay sapagat marunong silang magmalasakit sa mga nangangailangan. Marami akong masasabi tungkol sa bagay na ito, mga kapatid. Napagdaanan na natin ang utos na kung ikaw ay maghahanda, ang imbitahan mo ay mga nangangailangan o mahihirap. Sapagkat katulad ng sabi ko, in that case, they represented the Lord. And when you help them, you are helping the Lord. So sino ang mga magandang bigyan? Ang pangalawa natin ay ang mga matatandang balo at mga ulila. Sa Santiago 1:27 ay sinasabi ni Santiago na ang tunay na pagiging relihiyoso ay marunong tayong umalo, tumulong, umaruga sa mga babaeng balo at mga ulila. Lagi nating pakatandaan na ang pagtatanim sa mga taong ganito ay tila pagtatanim sa matabang lupa. Ang pangatlo, ang mga nagpapalaganap ng mabuting balita. Bagaman ang Diyos ay kaya niyang suportahan ang mga isinusugo niya sa kanyang ubasan, ang bagay na ito ay pinagkatiwala niya sa mga mananampalataya sapagkat hindi lamang ang tinitignan ng Diyos ay yung nagpapalaganap ng mabuting balita, kundi naman yung mga tao na sumusuporta at nagmamahal sa kanyang gawain. Kaya ang mission ay trabaho ng katawan ng Panginoon sapagkat mayroong mga humahayo at mayroong mga sumusuporta. Huwag nawa na bahagi tayo ng mga tagapanood, tagapuna sa mga bagay na ito. Isa lang dapat ang bahagi natin. Kung di tayo yung humahayo, tayo yung sumusuporta. Ang pang-apat, kung sino ang mga magandang bigyan, ay mayroong sinasabi ang Galacia 6:6 at ang 7. Basahin ko po sa atin. Sinabi niya, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi sa lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Huwag ninyong linlangin ang inyong mga sarili. Hindi maaring tuyain ang Diyos. God cannot be mocked. Kung titingnan natin ang sinasabing ito ng Panginoon, ay nagpapakita ng pagtulong o pagsuporta sa mga taong nagtuturo sa salita ng Diyos. Ingat tayo sa katotohanan ito. Ito ay obserbasyon ko sa marami.
Maraming pastor, gusto nila ay suportado sila ng kanilang miyembro. Tama po yun. Pero ang obserbasyon ko bilang nagtuturo sa mga pastor, marami sa kanila ay makukunat. Hindi naman, nakakaranas ako ng maraming suportado rin naman ako ng iba sa bagay na yan. At yan ay sinasabi ko para sana maiahon tayo, mga manggagawa ng Diyos, na gusto nating makinabang sa mga nagtuturo sa atin, pero tayo naman ay ayaw sumuporta sa kanila. Pasensya na po, karanasan ko lang ang katotohanan ito. Sa sinabing ito ni Pablo, ay malamang karanasan din niya ang katotohanan ito. At sinabi nga niya na huwag nating linlangin ng Diyos sapagkat kung ano ang itinanim ay siya nating aanihin. Magbigay lang ako ng isa pang talata na may kaugnayan sa ganito. Para sa ganon ay matuto tayong suportahan ang mga tunay na nagtuturo at nangangaral sa atin ng mga katotohanan. Sa unang Timoteo 5:17 hanggang 18, at nais ko itong basahin sa wikang English. The elders who direct the affairs of the church are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. For Scripture says, do not muzzle the ox while it is treading out the grain, and the worker deserves its wages. Diyan ay makikita natin na ipinapakita ni Apostol Pablo na karapat-dapat ang mga manggagawa ng Diyos na suportahan, tulungan. Ang sinabi nga niya ay double honor, especially those whose work is preaching and teaching. Alam nyo, ang mga totoong mga ngaral, hindi nila hinahanap yan. Nais nilang ipakita sa mga tao ang magandang halimbawa. Pero ito ay dapat trabaho na ng mga tao na marunong magpasalamat sa Diyos sa mga ibinibigay na totoong tagapangaral at tagapagturo sa kanila ng Diyos. Ang tanong ay marunong ba kayong tumimbang niyan? At simple lang ang nais kong ibigay sa inyo na pamantayan. Huwag nang marami. Isa lang at simple. At ito ay makikita doon sa Efeso 4:11 hanggang 13. Sa 11 ay pinapakita niya kung sino ang mga tagapagturong ito. Ang pangalawa ay kung ano ang layunin nila sa kanilang mga tinuturuan, na sila ay ginagawang mga manggagawa ng Diyos at pagkatapos ay hinuhubog sila sa wangis ni Kristo. Napakahalaga ng pamantayang yan, na talagang ikaw ay tinuturuan ng tunay na nagtuturo sa iyo na maging katulad ng Panginoon. Nangangahulugan yan ng katwiran at kabanalan sa buhay mo. Hindi yung puro pangako ng material. Marami kasi dyan ay nagdidemand sila ng mga material na bagay at ibinabalik sa mga tinuturuan ang hamon na kapag sila ay nagbigay, ibabalik sa kanila ng Diyos ng material. Yun ay upang sa ganon ay parang sila'y nagtatanim ng malaki at maganda, ay talagang aani rin sila ng ganon. Paano kung hindi loobin ng Diyos? At ang ating panglima ay mga nagkakawang gawa. Halimbawa, katulad sa Acts chapter 6. Pero yun ay pinapangasiwaan ng mga apostol. Kaya kung meron tayo alam naman na kawang gawa na patakbo ng gobyerno at gusto natin talagang makatulong, unay alam natin na talagang kasangkapan sila sa makatotohanang pagtulong sa mga dukha, ay maaaring doon natin ilagak ang ating mga ipinagkakaloob. Maalala ko yung The Samaritan Purse na talagang nire-recommenda ito sapagkat sila ay mga tumutulong sa mga sinalanta o kaya ay mga nagkakaroon ng disaster. Sa tingin ko lang ay matapat ang grupong yan para tumulong sa mga ganyang bagay. Punta tayo sa pang-apat na dapat nating pag-usapan. Sino ang mga dapat ingatan naman? Sino ang mga dapat ingatan sa ating pagbibigay? Number 1, ang mga mapagsamantala. Sana alam natin sila, kabisado natin sila, hindi natin tinitingnan sa panlabas na anyo. Sapagkat alam nyo, ang manloloko, magaling yan. O gusto ko munang ipakita sa inyo, bakit maraming nai-scam? Sapagkat sila ay nangangako. Nangangako na maibalik sa kanila ng doble-doble ang kanilang
investment. Samantala, ang pagkakaloob sa gawain ng Panginoon ay para ring investment. Pero katulad ng sabi ko sa inyo, na dapat ay alam natin kung sino ang mga kasangkapan ng Diyos sapagkat sa mundong ito ay napakarami talagang manlilinlang. Nais kong magbigay ng simple lang na pamantayan. Kapag ka ang mangangaral ay walang bukang bibig kundi pera. Kahit mayaman pa yan, kahit gwapo pa yan, kahit magaling magsalita, pero lahat ng kanyang approach sa iglesia ay puro tungkol sa pera. Sasabihin ko sa iyo, may pagkagahaman ang ganyang mangangaral. Ingatan natin ang ating sarili sa kanila. At sana ay alam natin ang mga manlilinlang. Lagi nating isaisip ang katotohanan, ang dyablo ay manlilinlang, maganda mga ako ang mga yan. Pero ako'y naniniwala na kapag katama ang ating personal na relasyon sa Diyos, iingatan tayo ng Panginoon sa bagay na yan. Marami rin dyan ay talagang gumagawa sa ubasan ng Panginoon, pero akala mo sa Diyos naglilingkod. Pero ang isang bagay na nakita ko ay gumagawa sila ng para sa karangalan sa kanilang mga sarili. Lahat ng credit ng kanilang ginagawa ay napupunta sa kanila. Maalala ko ang grupo namin dati, nagkasundo na pupunta sa Apari. So alam po ninyo yung lugar na yan. Doon ako unang nagpastor. Nung kami ay pupunta na sa Apari, madadaanan namin yung lugar na yon. Saka ko lamang ikinuwento sa kanila na yun yung lugar na pinagpayoniran ko o pinagpastoran ko unang-una sa lahat. At ewan ko kung nagulat sila na meron palang church na naiput up doon ang inyong lingkod na noon lamang nila nakita. At nakita rin naman nila kung paano ko tratuhin ng mga tao na iniwan ko na ng matagal na panahon. Almost 30 years na nang bumalik ako doon. Buhay yung church at yung mga ilang miyembro dati ay may mga bata pa nung nandun ako. Subalit kinikilala pa rin naman nila ako. Pero ano ang punto ko dyan? Ang punto ko dyan ay mga hindi ipinagyayabang ang mga accomplishment ng Diyos sa buhay nila. Yun ang pinupunto ko doon. Punta tayo dito sa ating panglima. Ang nakalulugod na pagbibigay ng mga taga-Macedonia. Ang nakalulugod na pagbibigay ng mga taga-Macedonia. I-request ko na basahin ninyo ang 2 Corinthians 8:1-5 at makita ninyo kung paano nagkakaloob ang mga taga-Macedonia. Nais kong pansinin ninyo sa verse 2 na sila ay masayang nagbibigay kahit sa panahon ng kahirapan. So matuto tayo sa katotohanan na ang pagkakaloob ay hindi lamang kapag tayo ay paldo. Ang tunay na mananampalataya, kung alam niya na ito ay gawain ng Diyos at gusto niyang sumuporta, nagpapakita siya ng kanyang the best. At isang pamamaraan ay katulad ng mga taga-Macedonia na sa panahon ng kahirapan, sila ay nagpupumilit magkaloob. Pag binasa ninyo ang verse 3 ay kusang nagbibigay ng higit sa kanilang kakayanan. Naisip niyo ba kung paano yun? Nangutang kaya sila? Sa palagay ko ay hindi. Huwag kayong mangutang ng ibibigay ninyo. Minsan yan ay pagpapakitang tao lamang. Pag kayo ay magkaloob, alam ng Diyos ang inyong kakayanan. Pero marahil ay katulad ng babaeng balo na nabanggit ko sa inyo kanina, na yun na nga lamang kanyang pera ay naibigay pa niya sapagkat nangangahulugan ito na higit sa kanyang kakayanan. Pansinin niyo ang verse 4 at makikita niyo na ang mga taga-Macedonia ay nagpupumilit pa kapag ka nagkaloob. Marahil ay tinatanggihan ito ni Pablo sa pagkaalam na panahon ng kahirapan sa kanila. Pero hindi mo sila maahadlangan kasi naibigay nila ang kanilang buhay sa Panginoon at yan ang nasa verse 5. Pag ang tao pala ay totoong ibinigay niya ang kanyang buhay sa Panginoon, hindi mahirap pang pagbibigay sa Kanya, hindi mahirap pang pagkakaloob sa Kanya. Kaya doon sa mga makukunat at laging nakasara ang kamay, tikom ang inyong mga kamay, baka bibig mo pa lang ang naibibigay mo sa Diyos, hindi pa ang iyong buhay. Mag-isip-isip ka. Punta tayo dito sa pag-uugaling pinapalabas ng utos na ito. At ito nga ay tungkol sa
pagiging bukas palad sa pagkakaloob. Ang tinutukoy ko dyan ay sa loob man ng iglesia na ituro ko na itong mga ito o kaya sa mga taong nangangailangan sa labas ng ating iglesia. At ang pagiging bukas palad ay kabaligtaran ng tikom na kamay. Sinasabi nga natin na bumuhos man ang pagpapala sa mga tikom ang kamay ay hindi ito makakasalo dahil laging nakatikom. Pero sa mga bukas ang palad ay nakakasalo sila ng pagpapala dahil nga sa bukas ang kanilang mga kamay. Pupunta tayo ngayon dito sa mga panghuling katanungan. At hinihiling ko na iyuko ninyo ang inyong mga ulo at pakinggan maigi ang mga katanungan ito para sa ating evaluation. Tunay ba na naghahari na si Jesus sa iyong puso sa panahong ito? Naunawaan mo ba ang mapandayang pagnanais na magamit ang material na bagay upang patatagin ang iyong kinabukasan? Dahilan para hindi ka bukas palad sa mga nangangailangan. Ano ang epekto ng labis mong paghahangad ng mga bagay sa mundong ito? Sa buhay mo, pamilya mo, at sa iyong kapaligiran. Nahirapan ka bang gawin ang maging pagpapala sa iba? Ibig mo bang maging bukas ang puso at kamay sa mga nangangailangan? Naway maging salamin sa atin ang mga natutunan natin sa utos na ito ng Panginoon Jesucristo. Ang utos number 47, magbigay. Patuloy nawa na sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama at Diyos. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. God bless.